evening mga kaguro. Magandang gabi sa inyong lahat. Nandito na po tayo mga kaguro. Magluluto tayo ng para sa dinner. Magluto tayo ng upo mga kaguro. Ginisang upo with baboy. Ayan, konting baboy lamang po, pampalasa, pampasarap. At andito naman po si Tantan. How about daw siya? Hello po mga kaguro! Oh. Gana po ako po sa labas, maglalaro ng basketball. Thank you for watching! Bye! Okay. So, thank you, Tantan. So, ayan po, magluto na tayo kasi ang time po ay 7:10. Sa City G's na po. Kaya, magluto tayo ng upo. Ginisang upo mga kaguro. So, ayan, naka-ready na po ang ating kawali. Ayan, mga kaguro. Yung sinabi po ni Tantan mga kaguro, nandyan daw si Wako, yung Shih Tzu naming aso. Meron po kasi kaming 3 aso na Shih Tzu po ba yun? Ang isa po ay si Sisi, yung una naming aso. Tapos yung dalawa na nadagdagan po ng 2 na si Wako at saka si Dayday. So ayan po, magluto na tayo. Ayan si Wako po mga kaguro. Ayan po si Wako, ang aming doggy. So ayan po, lagayan na po natin ng mantika mga kaguro. So hindi ko pa inion yung ating kalan. Yung aking asawa po mga kaguro nanood ng basketball. Ay boxing ata mga kaguro. So magluto tayo ng maraming upo mga kaguro, 2 piraso na malalaki. So ayan po, meron na po tayong mantika. So iyon na po natin ang ating kalan. Yan na po, nakauna ang kalan, ang bapoy na po. So antayin lang po natin uminit at gigisa natin ang ating bawang, kamatis at saka sibuyas. Simpleng luto lamang po, ginisang upo para sa ating dinner. Yan, meron po tayo ditong hugasan mga kaguro. Yan, hugasan natin at meron din po mga baso. Hugasan natin ang tasa. Pero bago po ang lahat ay magluto po muna tayo dahil gabi na po. Meron na po tayo ditong kanin. Yan, kanina pong tanghali po yung mga kaguro. Sobra namin. Pag nagsaing po kami mga kaguro sa tanghali, ginadala na po namin ito, sinasama na po para sa hapunan. Para hindi po papaulit-ulit pagsaing, magastos po sa gas or sa gas stove. Ayan, mainit na po ang ating mantika. Pwede na nating ilagay ang bawang mga kaguro. So, ilalagay na natin ang ating bawang. Tatlong butil lang po ito na bawang mga kaguro. Tipid-tipid po tayo kasi napakamahal ng mga gulay. Saka yung mga pangsangkap po sa pagluluto, puro mahal. Pati na rin po yung mga karne. At yung isda po. Umamantay na rin po sa sa mga karne. Kaya ng baboy. Medyo ngayon po, medyo bumaba po yung baboy. Pero konti lang po yung binaba mga kaguro. Kapon po ay nagluto tayo ng ay nag-ihaw pala mga kaguro. Nag-ihaw tayo ng galunggong na malalaki. 3 piraso. 2 yung kila ate. Sa amin naman ay 1 lang. At kaninang tanghali, si ate naman po yung nagluluto ng tinolang manok. Ngayon naman po ay magluto tayo ng ginisang upo with baboy. Kaunting baboy. Karing baboy. Ayan. So, wait lang po natin na medyo na po yung ating kamatis, sibuyas. Saka po natin ilagay ang ating babs, ang ating baboy na kaguro.
Yan. I miss you mga kaguro. Pasensya na po mga kaguro. Medyo matagal-tagal po tayong vlog. Kasi po, medyo syempre po, nitong mga nakaraan, medyo may mga naramdaman tayo at busy po. Pero hindi po ako, hihinto sa bablog mga kaguro sa YouTube. Dahil ito na rin po, malapit na akong mag-resign bilang guro. Kaya ito na rin po ang gagawin kong libangan mga kaguro para hindi ako mainip, para paalis ng stress. Sana tulungan niyo po ako mga kaguro na madagdagan pa po ang aking mga subscribers, mga viewers, mga silent viewers. Thank you so much sa mga kaguro, sa mga nag-subscribe, sa mga nanonood ng aking vlog. Juneva loves or Juneva loves mga kaguro, ang inyong gurong Eva. So, ayan po. Lagay na po natin ang ating baboy, ang karning baboy. Kaunting karning baboy lamang po mga kaguro. Pampasarap. Pang ng upo. So, ayan lamang po yung ating baboy. Para lumasa lamang po. Ayan. Ang mahalaga, naggulay tayo mga kaguro. Sana po mga kaguro, pagka nag-retired na po ako bilang teacher, please tulungan nyo naman po ako mga kaguro sa aking YouTube, sa aking channel. Please subscribe. Manood po kayo sa aking vlog, kahit simple lamang po. Maraming salamat po mga kaguro. Thank you. So, paano naman po natin mga kaguro? Dagdagan natin. Takpan natin, kuhanin ko lang itong takip. Yan. So, takpan muna natin. Yan. Pagka medyo nag-brown na po, lagyan natin ng toyo at saka oyster sauce. Yan. Buksan na natin mga kaguro. Siguro medyo brown na po ito. Yan. Lagyan na natin ng patis mga kaguro. Ay, sorry. Nagalaw. Lagyan na natin siya ng patis. Kanin lang po natin yung ating patis. Ito. Kunti na lamang po yung ating patis mga kaguro. Okay. And then, lagyan naman natin siya ng oyster sauce ito. Ito po yung ating oyster sauce. Ubusin na po natin mga kaguro. Kasi bala ko nito mga kaguro, gisa lang po talaga. Tapos, masarap siguro na yung sababali yung sabaw niya ay yung katas lamang po. Hindi ko nalalagyan siguro ng tubig. Pero titingnan ko pa rin po mga kaguro. Masarap din po ito mga kaguro na hindi siya overcook. Yan, lagyan na natin dito yung oyster sauce. Haluin na po natin. Masarap po yung upo mga kaguro na hindi siya talagang lutong-luto. Yung para siyang semi-half cook. Yan. Pagka nailagay na po natin yung upo ay dadami naman po ang sabaw kasi
O yung katas niya kasi makatas po yung upo pag niluluto. So ayan po, balik po ako mga kaguro. Ayan po siya mga kaguro, medyo nag-brown na po siya. So next naman po natin ilagay ang ating gulay. Pasensya na po mga kaguro, yung pagluluto ko ay talagang pampamilya lamang, sa simpleng pamilya. Para lang po talaga sa ating pamilya mga kaguro. So lagay na natin ang ating upo. Alam nyo kung gaano kadami po mga kaguro, puno po yung ating lagyanan sa upo. So napakadaming upo po. Malalaki kasi siya. So kahit kunti po yung ating baboy, masarap pa rin po ito kasi madami tayong gulay. Apps! Nalaglag po mga kaguro yung ano. Sana ba yun? Nalaglag yung dalawa. Hugasan natin. Ito, nalaglag yung dalawang hiwa. Okay. Yan. Pasensya na, nahilo na kayo mga kaguro. Nahirapan kasi ako, hawak-hawak ko po itong cellphone. Wala po kasing cellphone holder po mga kaguro. Hindi ako nakabili. Merong nagregalo sa akin ng ano, maikli lang naman po, parang pwede ipatong lamang yung ano, yung cellphone. At hindi siya pwedeng gamitin na po ganito na makikita talaga yung ginagawa ko. So, halos mapuno mga kaguro yung ating kawali. Ayan. Oh. Halos mapuno yung ating kawali sa upo mga kaguro. Ayan. So, takpan lang po natin ulit ito. Pakuluin po at titingnan natin pagkalambot na nito. Balik po ako mga kaguro ulit. Oops. So, lagyan na po natin mga kaguro ng pork cube. Ito po, pork cube. Lagyan natin siya ng pork cube. Hatiin natin para madali siyang matunaw. Lagay natin sa ilalim yung may sabaw. Para mag-ano siya.
Halo-haloin natin mga kaguro para matunaw yung cube na nilagay natin. Tapos mamaya, lalagyan na lang po natin ito ng konting asin kasi baka po pag lalagyan natin ng maraming asin, aalat siya dahil nilagyan na po natin siya ng oyster sauce at saka ng fish sauce, yung patis. Yan. And then, lalagyan na rin natin ng magic sarap. Ayan, magic sarap. So, medyo konti na lang yung ating magic sarap. Mahirap po kunin. Tika lang po, ha? Oops. Hindi na maabot. Yan. So, lagyan natin ng magic sarap. Konti lang matang makuha mga kaguro kasi malalim na. Malalim na yung lagyanan niya o konti na lang yung laman. Haluin natin ulit para umano talaga yung kanyang timpla. Ayan. So, takpan natin ulit mga kaguro, ha. Kasi medyo pa po. Kailangan pa po siyang lumambot. Ayan may sabaw na siya mga kaguro. Masabaw naman siya Hindi ko na yan nilagyan ng tubig. Yung katas lang yan ng opo, ng gulay. At wala pa po itong asin. Tikman po muna natin mga kaguro yung kanyang timpla. Kung tama lang po ba yung nilagay nating patis at saka oyster sauce. Tikman natin mga kaguro. Ito yung kutsara. Kumain pa naman ako ng matamis mga kaguro, ng chocolate. Konti lang naman. Sarap. Manamis-namis mga kaguro na masarap. Masarap talaga siya mga kaguro kapag fresh na upo. Fresh pa po kasi ito mga kaguro. Tapos bagong pitas lang ba? Tapos yung mas lalong masarap pag hindi mo siya sabawan, yung katas lang niya mismo. Sa palagay ko mga kaguro ay tama lang yung kanyang timpla. No need na lagyan mo pa na siya ng ng asin. So tikman natin tong kasi parang malambot na po yung ating gulay. Mainit. Mainit mga kaguro. Medyo kulang pa sa lambot. Pero parang okay na po. Half cook na po siya pero gawin natin semi half cook. Hindi naman yung talagang half cook siya. O, mga 3 minutes lang siguro mga kaguro. Kasi yan na may niyungya akong gulay. Mababa po kasi ang timpla ko mga kaguro kung sa akin lang. Tama na. Pero ewan ko lang kalaated na kasi medyo mataas ang timpla. Kaya siguro lagyan natin ng kaunting asin. Isang lang ba? Ganun lang. Pitik lang.
Patay na asin. Ito asin natin mga kaguro. Siguro mga ano lang, isang ganito. Ay. Mahirap kunin. Kaunti lang makuha. Dali lang po ha. Ito na. Ito oh. Yan. Ayan po ilagay nating asin. Tapos haluin na lang natin. Balik natin dito. Ayan. So, mga 2 minutes na lang po, luto na ito. Ito na, mga kaguro, luto na ang ating ulam sa gabing ito. Luto na ang ating upong gulay. Ayan na po, kain na po tayo, mga kaguro. Ayan po, ang sarap-sarap po. Oh. Wala po yung tubig, mga kaguro. Hindi ko po yan nilagyan ng sabaw. Tubig. Yan, katas lang po yan ng upo po talaga. Yan. Okay, so ayan po, maraming salamat mga kaguro sa panonood. Thank you so much sa time. God bless po sa inyo at sana po panoorin niyo po ang iba ko pa pong mga vlog at mga darating ko pang vlog mga kaguro. Thank you so much and God bless mga kaguro! Bye-bye! Ingat po tayong lahat. Tumatawal yung aming aso mga kaguro.